Isang ordinaryong araw ng pag-aaral ang biglang nauwi sa bangungot. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang mga pasilyo na dating puno ng tawanan at igay ng mga estudyante ay napalitan ng sigawan, takot at pagtatakbo para sa kaligtasan. Ano nga ba ang totoong nangyari sa di umano'y school shooting sa Tacloban? Sino ang nasa likod nito? At may mga palatandaan ba na maaari sana ito napigilan? Sa video na ito, ating susuriin ang mga pangyayari ng mga testimonya ng mga saksi at ang mga katanungan hanggang ngayon ay naghahanap pa rin ng kasagutan. Noong umaga ng Hunyo 22, 2026, isang trahedya ang yumanig sa buong bansa nang masaksihan ng mga estudyante at guro ang isa sa pinakamadugong insidente ng karahasan sa loob ng paaralan sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City, 3 estudyante ang nasawi habang mahigit 20 naman ang nasugatan matapos umanong magpaputok ng baril ang 2 minor de edad na estudyante. Habang nagtatakbuhan ang mga mag-aaral para iligtas ang kanilang mga sarili, nagsimula rin ng isang malawakang investigasyon upang alamin kung ano ang nagtulak sa mga suspek na gawin ang karumal-dumal na krimeng ito. Ayon sa paunang investigasyon ng Philippine National Police, posibleng matagal nang nakararanas ng pambubuli ang 2 sospek. Isang anggulo ngayon ay masusing sinusuri ng mga otoridad. Ngunit sapat na bang paliwanag ang bullying para humantong sa isang trahedya kumitil ng 3 inosenteng buhay? Sa dokumentaryong ito, ating susuriin ang buong pangyayari, ang mga ebidensya na kalap ng mga investigador at mga tanong na hanggang ngayon ay naghahanap pa rin ng malinaw ng kasagutan. Ngunit, sino nga ba nasa likod ng karumal-dumal ng pag-ataking ito? Ayon sa mga ulat, ang 2 sospek ay kapwa minor de edad na estudyante ng paaralang kanilang pinasukan. Isa ay 14 taong gulang habag, ang isa naman ay 15 taong gulang labag. Sa halip ng mga estranghero, sila ay mga kabataan araw-araw na nakakasalamuha ng kanilang mga kaklase sa loob ng silid-aralan. Ayon sa paunang investigasyon ng pulisya, sinabi ng mga sospek na matagal umano sila makaranas ng pagbubuli sa paaralan. Isang agulog masusuri ng gayunpaman, nilinaw ng mga investigador na patuloy pa rin ang kanilang pagsisiyasat upang matukoy ang buong motibo sa likod ng madugong insidente. Mas lalo pag nabigla ang publiko nang lumalabas na ang mga ginamit na mga baril ay hindi basta-basta nakuha ng mga sospek. Dahil dito, maraming katanungan ang lumitaw. Paano nila nakuha ang mga armas? Mayroon bang nakapansin sa kanilang mga plano? At mayroon bang mga senyales na hindi nagbigyan pansin bago naganap ang trahedya? Isang araw bago ang trahedyang yumanig sa Tacloban, tila normal lamang ang takbo ng buhay sa loob ng San Jose National High School. Nagpatuloy ang mga kaklase, nagkwentuhan ng mga estudyante sa kanilang mga silid-aralan at walang sinuman ang nakaalam na may paparating na trahedya na magbabago sa buhay ng maraming pamilya. Ngunit habang abala ang karamihan sa kanilang pang-araw-araw na gawain ng mga katanungan, ngayon na sinusubukan sagutin ng mga investigador, mayroon bang mga senyales na hindi napansin? Mayroon bang mga pangyayaring naganap bago ang insidente na maaaring nakapagbigay ng babala? Ayon sa paunang investigasyon ng mga otoridad, sinabi ng 2 minor de edad na sospek na sila umano ay nakaranas ng pangbubuli sa paaralan. Isang anggulo patuloy pang sinusuri ng pulisya.
Gayunpaman, wala pang opisyal na konklusyon kung ito ba ang pangunahing dahilan ng madugong pang-atake. Habang binabalikan ng mga investigador ang mga oras bago ang krimen, sinisiyasat nila ang kilos ng mga sospek, ang kanilang mga naging pakikipag-ugnayan sa iba at kung may mga palatandaan bang maaaring nakapagpigil sana sa trahedya. Sa oras na iyon, wala pang nakaalam na pagsapit ng susunod na umaga, ang isang ordinaryong araw ng pag-aaral ay magiging isa sa pinakamalungkot na kabanata sa kasaysayan ng paaralan. Hunyo 22, 2026, isang ordinaryong Lunes ng umaga sa San Jose National High School sa Tacloban City. Bandang alas 9:20 ng umaga, habang nagpapatuloy ang mga klase at abala ang mga estudyante sa kanilang mga asignatura, biglang nabasag ang katahimikan ng paaralan nang marinig ang sunod-sunod na putok ng baril sa loob ng campus. Sa loob lamang ng ilang segundo, napalitan ng takot at kaguluhan ang karaniwang ingay ng mga silid-aralan. Ang mga estudyante ay naghahanap ng mapagtataguan, habang ang iba naman ay mabilis na tumakbo palayo sa pinagmulan ng mga putok. Ayon sa mga ulat, 2 minor de edad na estudyante, edad 14 at 15 ang sangkot sa pag-atake. Habang lumalala ang sitwasyon, agad na tumugon ang mga guro at school personnel upang pangalagaan ang mga mag-aaral at ilayo sila sa panganib. Kasabay nito, mabilis ding ipinadala ang mga pulis at emergency responders sa loob upang kontrolin ang insidente. Pagdating ng mga otoridad, agad nila sinuguro ang campus at sinimulan ang pagresponde sa mga biktima. Ang mga nasagutan ay dinala sa mga kalapit na ospital para sa agarang gamutan. Sa kasamaang palad, 3 estudyante ang nasawi habang marami pa ang nagtamo ng iba't ibang pinsala. Isa sa mga sospek na aresto sa mismong paaralan, habang ang isa naman ay nahuli matapos ang isinagawang manhunt ng mga otoridad. Kasunod nito ay nagsimula ang malawakang investigasyon upang alamin ang buong pangyayari at ang posibleng motibo sa ilikod sa trahedya. Sa pagtatapos ng araw, ang San Jose National High School ay hindi na lamang isang paaralan. Ito ay naging sentro ng isang trahedya yumanig hindi lamang sa Tacloban kundi sa buong bansa. At nagbukas na mga tanong tungkol sa kaligtasan ng mga mag-aaral sa loob ng mga paaralan. Habang patuloy na nilalamon ang dalamhati ang mga pamilya ng mga biktima, agad namang kumilos ang mga otoridad upang alamin kung ano ang tunay na nangyari sa loob ng San Jose National High School noong umaga ng Hunyo 2026. Matapos maaresto ang 2 minor de edad na sospek, sinimula ng Philippine National Police ang masusing investigasyon. Isa-isang kinapanyaman ng mga investigador ang mga saksi, guro, estudyante at mga school personnel na naroon na pang mangyari ang insidente. Kasabay dito, sinuri-iri ng mga otoridad ang mga ebidensya na kalap sa loob ng paaralan, kabilang ang mga armas na ginamit, mga surveillance camera at ibang materyales na maaaring makatulong sa pagbuo ng malinaw na larawan ng mga pangyayari. Sa paunang pahayag ng pulisya, sinabi umano ng mga sospek na sila ay nakaranas ng pagbubuli sa paaralan. Gayunpaman, nilinaw ng mga otoridad na hindi pa ito sapat upang ituring ng opisyal na motibo. Patuloy pa rin nilang sinusuri kung may iba pang salik na nagtulak sa mga sospek upang isagawa ang pag-atake. Isa rin sa mga pangunahing tanong ng mga investigador ay kung paano nakakuha ng akses sa mga armas ang 2 minor de edad. Sinisiyasat kung saan nanggaling ang mga ito at kung may iba pang posibleng sangkot sa paghahanda bago ang insidente.
Habang lumalalim ang investigasyon, nagsimula rin lumitaw ang mas malawak na usapin tungkol sa kaligtasan ng mga paaralan, mental health ng mga kabataan, at ang mga senyalis na maaaring napalampas bago naganap ang trahedya. Ngunit sa kabila ng mga paunang natuklasan, nanatiling maraming katanungan ang walang kasagutan. Ano ang tunay na motibo? Mayroon bang mga babala bago mangyari ang pag-aatake? At mayroon bang paraan upang sana ay napigilan ang isa sa pinakamalagid na insidente sa kasaysayan ng edukasyon sa Pilipinas? Habang naghahanap ng mga sagot ang mga otoridad, naghahanap din ang hustisya ang mga pamilya ng mga biktima. Habang inaakala na marami na malinaw na ang direksyon ng kaso, unti-unting lumitaw ang mga bagong detalye na nagbibigay ng mga maraming tanong kaysa sagot. Sa mga unang oras ng investigasyon, lumabas ang pahayag ng mga sospek na sila umano ay nakaranas ng pambubuli sa paaralan. Dahil dito, mabilis na naging sentro ng usapan ang isyu ng bullying biglang posibleng motibo sa likod ng trahedya. Ngunit, habang mas lalong lumalalim ang investigasyon, nilinaw ng mga otoridad na hindi pa sapat ang mga paunang pahayag upang maabot ang isang tiyak na konklusyon. Marami pang ebidensya ang kailangan suriin at marami pang katanungan ang kanilang sagutin. Paano nakakuha ng akses sa mga armas ang dalawang minor de edad? Mayroon ba ang mga babala hindi napansin bago nangyari ang insidente? May iba pa pang mga pangyayari na ganap sa likod ng mga pader ng paaralan na hindi pa nalalaman ng publiko. Habang naghahanap ng kasagutan ang mga investigador, nagsimula ring sumiklab ang mas malawak na debate sa buong bansa. Mula nabuksan ang usapan tungkol sa kaligtasan sa mga paaralan, mental health ng mga kabataan at kung sapat pa ang mga kasalukuyan habang upang maiwasan ang mga katulad na trahedya. Sa puntong ito ng kaso, isang bagay lamang ang malinaw. Marami pang bahagi ng kwento ang hindi pa nabubunyag. At habang patuloy ang investigasyon, naghihintay ang publiko sa mga sagot na maaaring magbigay linaw sa isa sa mga pinakagagigibal na insidente sa kasaysayan ng edukasyon ng Pilipinas. Hindi nagtagal matapos kumalat ang balita. Bumuhos ang reaksyon mula sa iba't ibang panig ng bansa. Sa social media, libo-libong Pilipino ang nagpahayag ng kanilang pakikiramay sa mga pamilya na mga nasawi at nasunugutan. Marami ang nagbabahagi ng kanilang kalungkutan at pagkabigla ng isang insidente. Madalas lamang mapanood sa ibang bansa ay naganap sa loob ng isang paaralan sa Pilipinas. Samantala, nagtipon ang mga estudyante, guro, magulang at miyembro ng komunidad upang magbigay pugay sa mga biktima. Nagdaos ng mga candlelight ceremony, panalangin at iba pang pagtitipon bilang pag-alala sa mga buhay na nawala sa trahedya. Habang nagdadalamhati ang marami, nagsimula ring lumakas ang panawagan para sa mas mahigpit na seguridad sa mga paaralan. Maraming magulang ang nagpahayag ng kanilang pangamba at nagtanong kung sapat ba ang kasalukuyan mga hakbang upang mapatanitili ang ligtas ang mga estudyante habang nasa loob ng campus. Kasabay dito, muling nabuksan ang mga diskusyon tungkol sa bullying, mental health, akses sa armas at ang papel ng mga paaralan at komunidad sa pagtukoy ng mga senyales na posibleng karahasan bago pa ito mangyari. Para sa marami, ang trahedyang ito ay hindi lamang isang lokal na insidente kundi isang paalala sa buong bansa na ang kaligtasan ng mga kabataan ay isang responsibilidad na dapat pagtuunan ng mas malaking pansin. Mula sa isang ordinaryong araw ng pag-aaral hanggang sa isang trahedyang ginayumanig sa buong bansa, ang Tacloban school shooting ay nag-iwan ng malalim na sugat sa puso ng maraming Pilipino.
3 buhay ang nawala, marami ang nasugatan, at isang buong komunidad ang naiwan na naghahanap ng kasagutan kung bakit nangyari ang lahat ng ito. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, nanatili pa rin bukas ang ilang mahalagang katanungan. Ano ang tunay na motibo sa likod ng pag-atake? Mayroon bang mga babalag hindi napansin? At mayroon bang paraan upang sana ay napigilan ang trahedya? Ngunit, higit sa lahat, ang insidenteng ito ay nagsisilbing paalala na ang bawat buhay na nawala ay hindi lamang bilang isa sa isang ulat. Sila ay may mga anak, kaibigan, kaklase at mga kabataang may mga pangarap para sa kanilang kinabukasan. Habang patuloy na naghahanap ng hustisya ang mga pamilya ng mga biktima, isang bagay ang malinaw. Ang trahedya ito ay hindi dapat makalimutan at ang mga aral na iniwan ito ay dapat magsilbing gabay upang maiwasan ang mga katulad na pangyayari sa hinaharap.